So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay, good morning po. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Last time po, pinag-aaralan po natin yung the judgment seat of Christ. And it will happen someday. Mayroon dalawang kinds of judgment. Yung judgment na the judgment seat of Christ and great white throne judgment. Sa atin ay yung the Bema judgment seat of Christ. Pero para sa mga unbelievers, the great white throne judgment. And pag-uusapan naman po natin ngayon ay second coming of Christ. The second coming of Christ. Tayo po ay nasa lesson 17 na. Madalas po confuse yung mga tao o mga Christian na kung ano ang ibig sabihin ng second coming. Rapture. Minsan akala nila parehas lang ito. Pero kapag pag-aaralan natin ng mas malalim pa o ng mas detalye, magkaiba pala yung rapture at second coming. Yung rapture, mangyayari yon kapag bago mag-tribulation. Second coming, after ng tribulation. Pero, since naiintindihan na naman natin na, malapit na ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon. So, bago mag-tribulation. So, parang nangyayari, nagkakaroon ng interchangeably yung usage ng salita. Second coming, tapos rapture. Okay? So, may mga pagkakataon na napagbabaliktad ito or may pagkaka-interchange. Salamat sa mga men natin na nag-Sunday school, no? So, maganda, rotation tayo. Ngayon, maganda, may pahinga ako kasi may mag-preach na umaga, tapos sa hapon, shorten lang tayo para makaalis po agad yung mga sasama sa Gen 3. What should be my attitude toward the return of our Lord Jesus Christ? Later, I will preach about the perilous times. We are living in the last days. Sabi ng 2 Timothy chapter 3. At ang ebidensya ay yung moral decay o yung spiritual and moral decay ng tao. Proven yan. Katulad niyan, yung fetus, sinasabi na hindi pa ito buhay. Hindi pa siya buhay o wala pa siyang buhay kasi fetus pa lang siya. So, pero alam natin, deep, kahit ang tao hindi yan Kristiyano, deep inside of his conscience, deep within, alam niya na masama ang pagpatay ng fetus at buhay na yon. Pero anong nangyayari? Dinideceive tayo ng mundo. So, we're living in the last days at malapit na dumating ang Panginoon sa Kristo, the rapture and the second coming. Ano yung mga dapat natin response? So let's talk about, totoo ba na muling dadating ang Panginoon? The fact of Christ's return. May mga taong tinatawag na scoffers. Sa sulat ni Apostle Pablo, ito yung mga, di dadating. Kung dadating pa, noon pa. So, ang tawag sila scoffers. Pero, sa John chapter 14, verse number 1 to verse number 3, makikita natin yung wika ng Panginoon. Na ito ay tumutukoy ito sa rapture. Itong passage na to. Chapter 14, verse, Jesus promised in chapter 14 of John na muli siyang magbabalik. Siyempre, ang mauuna muna rapture bago yung ikalawang pagbabalik, which is siya ay hari. Let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Bakit sinabi ito ni Jesus? Kasi ito yung time na inuusog, malapit na siyang, kumbaga yung uprising ng tao tungkol kay Jesus Christ, kasi sobrang famous niya na, kumakalat na yung tipong pinagpaplanuhan na nila si Jesus Christ para patayin. And then, syempre, kasama na yung mga apostol doon, o yung mga disipulo, apostol. Kaya nga, nung hinuli si Jesus Christ, nagpulasan silang lahat. And Christ promised them, Christ encouraged them, comfort them, na maniwala sila sa Diyos, maniwala sila kay Jesus Christ. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, promise ni Lord na muli siyang babalik. Tayo ay kanyang kukunin, magra-rapture,
and then tribulation, and then second coming. And also, in Acts chapter 1, verse number 8 to verse number 11, pinroclaim din ito ng mga angels. Okay? Angels promise it. O, promise or proclaim. Verse number 8, ayan yung sabi ni Jesus Christ, na sila ay makaka-receive ng Holy Ghost. Okay? And sa verse number 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Ito yung ascension. Okay? Kaya sinasabi natin, ang heaven is in above, the abode of God, kasi nga, taking up on high. And while they looked steadfastly toward heaven, as we went up, behold, two men stood by them in white apparel. So mga angels to, no? Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? Or why are staring up? Parang, bakit kayo nakatingin? Ba't kaya itong Ba't kaya itong biglang namamatayan eh? Siguro ito problema yan, biglang. Pero hindi siya namamatay, nagba-blackout lang. Siguro naka-timer to. Tingnan natin. O kaya palitan na lang natin yan. Mais ka, papalitan kita. Hindi ko na tuloy makita. Okay? Which, yan, nakatingin sila. The same Jesus, which is taken up from you in heaven, into heaven, shall also come in the like manner as you have seen him go into heaven. Ngayon, yung 14, kasi pag hindi masyadong alam ng Christian yung difference ng sa rapture at saka ng second coming, na pag mix, nakakapag-mekos-mekos nila, no? Pero etong part na to, sa tingin nyo, rapture or second coming? Again, rapture, bago mag-tribulation. Second coming, after ng tribulation. Great tribulation, after 7 years. Sa tingin nyo, etong verse na to, Acts chapter 1, verse 8 to verse number 11, rapture or second coming? Ano sa tingin mo, Sister Ria? Kaya nga, ganito to. Nung tinas ko naman to, hindi naman to ganito. Siguro naka-timer to. Ano sa tingin nyo? Ito ay hindi rapture passage. Ito ay second coming passage. Tingnan natin sa Revelations. Wala sa notes natin, pero tingnan lang din natin. Ang reference dito ay verse number 7. Behold, chapter 1, verse number 7 ng Revelations, He cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. So ito maliwanag na hindi to rapture. Kasi sa rapture, secret coming. Yun yung key. Secret lang. Pero sa return of Christ, na makikita siya ng every eye shall see him, second coming to. Itong passage na to. Ngayon, tanong, kailan ba babalik si Kristo? Ang sagot natin, walang nakakaalam. Wala, no human or angel know the day of the return of Jesus Christ. Tingnan natin sa Matthew chapter 24, verse number 36. Walang nakakaalam. Kaya mga kapatid, alam nyo na nabulaan ang isang propeta, ang isang tagapagturo, kapag nagsasabi siya na alam niya kung kailan babalik ang Panginoon. Kasi sinabi na ng Bible, verse number 36, But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father. Yung impending return of the Lord Jesus Christ. So, false prophet, kapag marami nang nag-try na sabi, magra-rapture na, magsi-second coming na. Pero, clear sa Bible na walang nakakalam. Ang alam lang natin ay malapit na. Kailan yung malapit? Basta malapit na. Kaya nga imminent, ibig sabihin, coming soon. Hindi natin alam. But we can observe some signs. Now, pag sinabi nating signs, iba yung casting out fleas. Tsaka sa sign na sinasabi dito.
Yung casting out list, nangyari yon kay Gideon. Anong ibig sabihin? Yung humihingi ng sign. Lord, kapag merong kalapate na umano dito sa kanya, ibig sabihin siya na yung the one ko. Okay? Kapag pumunta ako sa isang simbahan at merong liwanag, ibig sabihin, doon ko makikita yung aking papakasalan. So, Bible idiom, casting out list, hindi yun, ano? Ang signs dito, mga senyales, which is observable. In the world today, indicating that Christ's return may be near. Malapit na. So likewise, verse number 33 ng Matthew chapter 24, when ye shall see all this, know that it is near, even at the doors. So itong passage na to, hindi to about sa rapture, about to sa second coming. Kasi nga magkaiba yun. Pero tandaan natin, hindi pwedeng mag-second coming kung walang rapture. Parang ganito lang yan. Hindi pwedeng mag-Christmas kung hindi dadaan ng November 1. Parang ano yan eh. September pa lang, nagde-decorate ka na ng Christmas. May mga nakikita natin yung Christmas decoration. Pero hindi ibig sabihin hindi dadaan yung All Souls Day, which is di naman tayo nagsa-celebrate nun, for the sake of illustration. Or may mga event pa na dadating. Malalaman mo na magki-Christmas talaga at sure na magki-Christmas kasi meron ka ng mga Christmas decoration na nakikita. Malalaman mo na malapit na mag-araw ng mga patay kasi may mga Christmas decoration na. So, hindi mo mapipigilan yan. Parang ganon. Malalaman mo na malapit na mag-rapture kasi yung mga signs para sa second coming, nakikita mo na. Medyo nag-gets ba natin, mga kapatid? Brian, na ano mo ba? Nag-gets mo ng konti? Uulitin ko. Yung rapture, mangyayari siya bago mag-second coming. Rapture, tribulation, second coming. Ngayon, kung yung signs ng mga second coming, nakikita mo na, ibig sabihin, malapit na yung rapture. So, punta tayo sa illustration ko. Pag nakikita mo na sa September, na meron ng mga Christmas decoration, malapit na mag-All Souls Day. All Souls Day. So, ganon, mga kapatid. Katulad nga ng nasabi ko sa inyo before, okay lang kahit di natin naunawaan. Kasi mahal naman tayo ni Jesus. Next! Ano ba yung mga sign ng pagdating ng Panginoon? Ito, medyo technical, no? Kung may mga tanong kayo tungkol sa prophecy, si Pastor Jomar ay hindi masyadong magaling dyan. Kaya nga sa Bible School, ito yung isa sa pinakamahirap. Kala nyo, ganun lang kadali mag-aaral sa Bible School. Isa sa pinaka-major subject at pinakamahirap ay itong sign of Christ coming. Naalala ko nga si Pastor Bong, turo niya na soul sleep Buti kinarek niya. Mali pala yung tinuro ko, soul sleep na pala yun. Tapos, syempre, tagal mo nang di na pag-aralan, tapos hindi natuturo tungkol sa end times. Kaya nung nasa Bible School, ito yung medyo tinutukan natin kasi medyo mahirap. Unang signs is return of the Jews to the land of Israel. So meron tayong tinatawag na diaspora. Actually, yung word na diaspora, iba na yung meaning ngayon. Pag sinabi mong diaspora, si Andy pwede na siyang tawaging Filipino diaspora. Kasi iba na yung meaning. Mga taong nag-migrate sa ibang bansa. Yun ang meaning. Pero pag sinabi mong diaspora, dispersed, nanggaling yan sa mga Hudyo, kasi dahil sa mga, ayaw nilang magpaalipin sa mga world empire, like Assyrians, Babylonians, lalo na sa mga Greek, nagdi-disperse sila, pupunta sila sa iba't ibang lugar para hindi lang sila, ayaw nilang magpasakop. So maraming Jewish diaspora. Example niya, noon tayo ni Manuel Quezon. Maraming mga Jewish ang pumunta dito. Kaya nga wala tayong visa pag pumunta tayo ng Israel. Kasi pasasalamat yon ng Jewish nation, ng Israel sa atin. Sapagkat kinukup natin sila. Wala nga visa, ang mahal na mapumunta. Wag na, di ba? Ganon din. Pahirapan kumuha ng visa. So, after nun, tapos na yung mga Nazi, anti-Semitism,
Si Hitler namatay na, hindi nga alam kung paano nagpakamatay, paano namatay si Hitler, sabi nagpakamatay, tumakas, etc. etc. Pero after nun, bumalik ng mga Hudyo. Now, makikita natin yung signs, yung isa sa mga natupad ay yung mga Hudyo ay bumalik na sila sa land ng Israel, which is prophesied in Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Joel chapter 1 verse 6 to 7. Ito yung mga palatandaan, mga senyales na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya, we don't have the dates here eh. Kasi outline form, nakalimutan ko. Kung kailan sila hindi lang sila bumalik as a nation sa kanilang bansa, kundi naging state pa sila. Okay? At nagkaroon ng decree na bumalik na lahat ng mga Hudyo na na-disperse. So, that is so amazing. Why? Ang mga Hudyo, sila lang yung race, sila lang yung group of people na kahit wala silang bansa, wala silang lugar, distinct pa rin sila as group of people. Kasi sa history, kapag ikaw ay nawalan ka ng bansa, wala na, erase na kayo. Pero mga Hudyo, for the longest time, wala silang lugar, wala silang bansa, distinct pa rin sila as a people. And then, naging state sila, bumalik yung mga Hudyo. Kaya bago mag 20th century, talagang kinakabahan na yung mga theologians na talagang malapit na mag-rapture, malapit na bumalik ang Panginoon. Kasi, bumalik na ang mga Israelita sa kanilang lupang pangako, which is clear signs yon sa Bible na babalik na ang Panginoon. Kaya kita nyo na lang yung kanilang zealousness. Isa yun sa mga dahilan kung bakit yung mga Christian noong 19th century, sobra-sobra talaga ang paglilingkod sila sa Panginoon na talagang iniwanan na nila ang lahat. Which is good. Sa atin, 20th century, alam nyo, ang isa sa mga kasalanan nating mga Kristiyano, pag iniisip mo, matagal pa si Lord. Kaiisip mo niyan, kapatid, na matagal pa magra-rapture. Baka mamaya mag-rapture na. So, sabi nga ng mga ngaral, paglingkod tayo sa Panginoon as if last day na natin, as if mamaya mag-rapture na. Mag-prepare tayo, mag-invest tayo as if si Lord dadating pa next year. So that's the principle. Huwag tayo maging passive na nangyari sa mga Thessalonica na tinuro ni Apostle Paul sa 1 Corinthians na 1 Thessalonians na dadating na ang Panginoon. Kaya yung mga tao, naging tamad na sila. Kaya pagdating na 2 Thessalonians, sabi ni Apostle Pablo, yung mga tamad, huwag kayo masaktan na, kinukot ko lang yung Bible. Yung mga tamad, huwag pakainin. Yan. Huwag mo naman gamitin yung verse na yon sa may hugasan, ha? O dyan, mga sluggard, huwag papakainin. So yun yung context nun. So tayo, malapit na dumating ang Panginoon. Coming soon. Kikita na natin. Another one is, very technical to mga kapatid. Hindi tayo magaling dito kasi hindi naman tayo eschatomaniac. Meaning, maybe someday. Basta alam natin yung basic ng future things na mga mangyayari. Pero yung mga details, katulad nitong number 2, the rise of Russia, Iran, and Turkey as anti-Israel powers. Which is, bakit maraming anti-Semitics or anti-Semitism? Pag sinabi mong anti-Semitism, ito yung mga tao, race or bansa na ayaw nila sa mga Hudyo. Ayaw nila sa bansang Israel. Bakit merong conflict sa Israel? Bakit? So, balik tayo sa history. History tayo. Kailan sa Bible, ano yung pinakaunang mass murder sa mga Hudyo? Sino mga sagot? Talagang mass murder. Makikita natin kahit hindi pa mass murder, yung seed, yung Messiah, yung tagapagligtas,
Dapat sa seed ni ano yun ni Abel, kaso pinatay siya ni Cain. Kaya nga, sinipingan ulit ni Adam si Eve para kasi hindi pwedeng kay Cain manggaling yung Messiah. Pag tingnan mo sa Bible, si Satan, ang palagi niyang ang palagi niyang plano, i-wipe out ang mga Hudyo. Saan natin makikita? Exodus, kailan? Di ba? Pinagpapatay yung mga 2 years old pababa ng mga baby. Imagine mo, walang kalaban-laban, papatayin. Plot niya ni Satan. Saan pa? Sa Book of Ruth. Sino? Sino yung gustong ipapatay lahat ng Hudyo? Starts with letter H. Kalaban ni Mordecai, si Haman. Lahat yun. Si Esther, Hudyo din siya. Ibig sabihin, mamamatay din siya. Kaya naglakas loob siya. If I perish, I perish. Next, sa Bible, nung time ni Jesus Christ, yung mass murder din ng mga baby nung isinilang siya. Tapos, pinakamalupit, nung time ni medyo recent kasi kaya meron tayong mga videos. Nung time ni Hitler. Sa Netflix, panoorin niyo yung I forgot the title. Pero pag pinanood mo yun, sa una boring. Promise, una boring. Pero pag nasa middle ka na, sasabihin mo, ngayon ka makakakita ng tao na mas mataba pa yung dingding, yung poste ng bahay nyo kaysa sa tao. Sobrang papayat, as in butot balat na lang. Yun ang ginawa ng mga Hudyo. Yun ang ginawa ng mga German sa mga Jews. Nilagay sila sa Auschwitz, Austria. Hindi Auschwitz. A-U-S-T-R-I-C-H. Auschwitz, Austria. Doon sa Germany. Ano sila binlap sila. Sabi, bibigyan kayo ng magandang trabaho sa Auschwitz. Lahat ng mga Hudyo, pinunta sila doon. Yung pala, yung place na yon, doon sila unti-unting papatayin. Paano sila pinatay? Unti-unti. At isa sa heartbreaking doon, yung mga pumapatay sa kanila, mga Hudyo din. Bakit? Inuutusan sila ng mga Germans. So, imagine mo, sila ay nasa room na walang singaw kahit konti. Tapos, may mga time doon na bago pumasok yung Hudyo, sasabihin nung Hudyo na mag-o-on nung gas para mamatay silang lahat. Kasi walang oxygen. Sasabihin niya, friend, dito ka sa bantang ganto. Kasi pag nandito ka, mas madali kang mamatay. Heartbreaking yun, mga kapatid. Diba? Nakita mo yung kababayan mo, unti-unti. Okay lang sana yung pagkasaksak, patay agad. Hindi. Unti-unti silang pinatay. Bago sila unti-unting patayin sa gas chamber, unti-unti silang ginutom. Kaya pag nakita mo sa video, grabe, unimaginable. Sobrang payat nila. Sobrang payat, talagang butot balat na lang. Tapos, yung iba, wala silang mga damit. Grabe ang ginawa sa kanila. So, meron yan documentary sa Netflix. Maluluha ka. Naluha ako ganito pala ginawa. Kaya to si Hitler, talagang sana masunog siya sa grabe, no? Susunog yan sa impyerno panghabang buhay. Grabe ang kanyang pagkagalit. Ngayon, sino ang power behind Hitler? It's no other than Satan. I-wash out ang mga Hudyo. Okay? Another one is the rise of 10-nation revived Roman Empire in Europe. Medyo technical to, pero again, mga anti-Semitic sila, no? Ability of man to destroy the earth, sabi ng Revelations. Totoo na yan. Kaya merong kasunduan ng mga bansa na bawal ang nuclear weapon. Bawal paggera. Bakit? Sabihin na natin ang mag-aaway lang China at Pilipinas. Gamitan ng nuclear weapon. Do you think sino yung bansang nasa ibaba ng Pilipinas? Ano yung mga bansa? Brunei,
Papua New Guinea. Siyempre, nuclear yan. Patay din sila. Kaya merong international law na bawal ang pag nilabag mo yun, yari ka. Kasi, patay, maraming mamamatay. Tignan mo. Manood kayo ng dokumentary sa nung binomba ng mga Amerikano yung Hiroshima. Tama ba Hiroshima o Nagasaki? Di, parehas yun eh. Pero yung pinakamalaki ata yung Hiroshima. If I'm not mistaken. Namatay ba? Marami bang namatay dahil marami lang bang namatay dahil yung hinulog nila yung bomba? Hindi, yung aftermath. Diba, yung pagkakasingot nila ng mga chemical, maraming namatay nun. Unti-unti silang mamamatay. So, can humans destroy the earth? Yes. Kaya nga ang sabi ng isa kong prof, nabanggit ko sa inyo last week, matatalino daw ang mga ancient people kasi hindi sila gumagawa ng bagay na ikasisira nila. Kaya, etong technology, akala natin, nakakabuti sa atin, pero ito yung naging dahilan kung bakit nagiging maikli ang buhay natin. Totoo yan. Kung bakit ang mata natin mabilis lumabo dahil sa radiation na nakukuha natin mula sa ating mga gadgets. Kasama na nga natin matulog, pati sa CR, kasama mo na lahat, etc. etc. And it's like a black hole, which is, if you're there, you cannot go. Hindi ka na makakawala. Another one is increase in knowledge and travel. Pinapasa yan sa Daniel chapter 12. So, merong chismis. Chismis lang naman. Kung bakit daw ang Nissan, Mitsubishi, tsaka ang Honda magsama-sama. Dahil daw sa versus sa mga electric cars. Diba? Chismis lang naman yun. Pero umalas na yung Nissan eh. Kasi gusto daw ng Honda na magpa-under lang yung Nissan sa kanila. Hindi talaga joint something. So, ayan, ang dami ng mga electric cars. Tapos, yung source of power ng mundo, yung coal, okay, itong mga fuel, diba? Pag nagbasa tayo ng mga eschatological books, kung bakit magkakaroon ng Third World War, dahil mawawala na tayo ng fuel or mawawala na ng power. So, yan ang iniisip ng mga muling pagsiklab ng pangatlong pandaigdigang, ano sa Tagalog doon? Third World War. Pangatlong pandaigdigang digmaan. Ayun. Unang pandaigdigang digmaan. Ang hirap sa Tagalog. Third World War. Oo. Ngayon, siyempre, mauubos talaga yung resource ng mundo. Kaya, ang sabi ni Mrs., sabi niya, baka siguro ang ginawa ng Lord, yung coal na nilagay niya sa earth, yung mga fuels na nilagay niya sa earth, sapat lang hanggang bumalik siya. Okay? Nakuha natin yun. Kaya na, kasi mauubos talaga. Kaya nga marami na nagta-turn into electric. Okay? So, ayan, yung mga nagmumotor, dito sa Cavite, yung mahal ng gasolina eh. 4 pesos ang pagitan. Yun, Fuel Express, 60 pesos na yung gasolina. Samantalang sa Kainta, 54 lang. Kaya, kala ko mas mura dito, mas mahal pala. Hindi kasi ako parang tumitingin ng Si Mrs. lang ang nakapansin eh. Sabi ka sa Cavite nagpapagas, mas mahal doon ah. Ganun ba? Oo nga, na-realize ko. Ang tagal ko nang pumupunta dito, this month ko lang na-realize. And, eto, marami tayong masasabi dito. Ecumenical movement including the World Council of Churches and Rome leading to the one-world religious system called Mystery Babylon. Kaya tayong mga Baptist, hindi dapat tayo nakikipag-compromise sa mga chuchu-chuchu, sa mga cult. Halimbawa, eleksyon na naman, magpapatawag naman yan na naman ng ecumenical movement na salo-salo. May iglesia, may JIL, may dating daan, may Muslim, may Buddhist, lahat pupunta sa isang lugar,
magpe-pray na magkaroon ng maayos na eleksyon. Ito ay hindi dapat tayo makipag-hold hands with them. Kasi ito ay economical movement, which is ayaw ng Panginoon. Ito ang magiging dahilan para magkaroon ng one world religious system. So makinig kayo maigi ha. One world government, one world religion, and one world currency. Paano mangyayari yan? Yung tatlong one na yon, halos kitang-kita na natin sa mata natin. Dati, yung one world government, one world religion, hindi mahirap. Bakit? Kasi nakikita natin na kahit iba sila religion, nagsasama-sama. Tapos meron nakataon na pupunta sa Vatican, representative ng Christianity, Mano Papa. Noon pa yan, pupulto pa yan eh. 1990, ganyan na ang gawa. Ano magkakaroon ng one world government? Ng Antichrist. Pag nag-rapture, mawawala na tayo, di ba? Wala na tayo dito. Ang gagawin ng Antichrist, lalabas siya sa eksena. Magkakaroon ng pagkaan sa kanya. Siya yung magra-right siya. Siya yung magsasabi sa bansa, ako lang kayo, ako bahala, ako lang kayo. Sa yan, anong gagawin niya? Bibili ng peace treaty. Peace treaty. O hindi kayo galawin. Etc. One world government, gagawin niya ng Christ. One world religion, gagawin niya din yan. One world currency, ito yung mahirap maunawaan dati. Paano magkakaroon ng one world currency? Alam niyo, sobrang laki niche ng pandemic. One world government, kitang-kita na natin. Kung ano ang sabi global sunod lahat. Kahit yan binibigay. Ako, ayaw ko magpa-vaccine. Ini-issue nila yung Pfizer na dahil business lang, etc. Sino dito hindi naturukan? Sino pa? Lahat kayo naturukan? Nako, 666 yan. Joke. Ako, ayaw ko magpaturok. Kasi takot ako sa injection. Hindi dahil 66. Sakit eh. 2 turok pa ng Pfizer dito. Tapos ang daming mga namatay. Ganito yan eh. Practice. Naakala natin, hindi tayo magkakasundo. Ang buong bansa, pandemic lang, coronavirus lang, COVID lang, tikom tayong lahat. Yung tipong mapapasunod mo lahat ng tao. Itong one world currency, nakita din natin pandemic. Siyempre, no naman yan, pero nakita na natin. Yung paglalang crypto, sa mga hindi nakakalam, okay lang, no? Yung cryptocurrency, bitcoins, yung GCash, etc. Talagang makikita mo na, possible pala yung one world currency. So yung sinasabi noon pa lang ng mga ngaral na one world religion, one world government, one world currency, lahat yan nakita natin ng pandemic. Kaya sabi ko, okay lang kung bumalik na si Lord. Kaya nga mga kapatid, kung sa tingin nyo, pabanjing-banjing pa tayo sa Christian life natin, wala na tayong inaantay pang signs. Marahil pwede mong sabihin nung hindi pa yung mga Israelita na punta sa kanilang bansa. Marahil pwede mo pang sabihin, matagal pa yan babalik si Lord kasi hindi pa bumabalik yung mga Israelita sa bansa nila eh. Pero, ngayon sa panahon natin ngayon, nakikita na natin lahat ng signs. Nangyayari na. Wala na tayong inaantay pang signs. Ngayon, pwede na mag-rapture 7 years, after 7 years, second coming. So, and also, one monetary system. Kaya, ayan naano na natin yan. Question, sa mga natitira nating oras, why study Christ's second coming? Kasi una-una, tinuruto na ni Jesus Christ. Pangalawa, it increases our desire to serve God. Kung si Lord babalik na bukas, ano kaya ang paglilingkod na gagawin natin? Siguro, lahat ng kamag-anak natin, ite-text na natin, mahal ka ni Lord, tanggapin mo siya. Ano bang mangyayari?
to give you a scratch. Pag nag-rapture, ikaw, pag di ka pa tumanggap sa Panginoon, iwan ka dito. Pag tumanggap ako sa Panginoon, bigla akong mararapture, that time hindi. Ang kaligtasan sa rapture, grace pa din, faith pa din, si Jesus Christ pa din. Pero, ang sabi ng Bible, haharapin mo, kasama kang parurusahan, katulad, ikaw ay ipe-persecute. So, 3.5 years, ang Antichrist, merong peace sa lahat ng tao sa bansang Israel. Pero in the middle of the year, in the middle of 7 years, 3.5 years, papasok sa third temple, tapos mag-aalay siya ng pig, ng maduming alay, katulad ng ni Antiochus IV Epiphanes, which is bago mag-Matthew, nung ang mga Greek ay namamayagpag, namatay si Alexander the Great, nagkaroon ng Seleucid Empire, ang mga Hudyo naghimagsik. Bakit? Si Antiochus Epiphanes, which is nagpapakita siya na katulad siya siya ay type of Antichrist. Kung ano yung gagawin niya, ginawa niya, yun ang gagawin ni Antichrist. Nag-offer siya ng pig sa altar, and then si Antichrist sa future, ganun din ang gagawin niya. And then pagkatapos nun, pag pinokraim na niya sa sarili niya na ako ang Diyos, doon na magkakatalo. Magkakaroon na yan ng tatakan. Ang tatakan hindi mangyayari ng pagka-rapture. Hindi. After pa ng 3.5 years. And then you will face the wrath of God, the great tribulation. Haharapin mo ang galit. So, yung mga taong hindi sila magpapatatak dahil tinanggap nila ang Panginoon. They don't want the mark of the beast. They will suffer persecution from the Antichrist. Hahabulin ka ngayon. Hahabulin ka ngayon ng government, hahabulin ka ng Antichrist. At ikaw ay pupugutan ng ulo, pahihirapan ka, at pagkatapos nyon, ikaw ay magiging martyr. Yun yung mga may nakita ni John, na mga nakapila sa throne of God, yung mga pinugutan. Sila yung mga Christians na namatay during tribulation. Kaya kapatid, kung di ka pa talaga tumanggap sa Panginoon, ito nga yung sinasabi ko, alam nyo mga kapatid, kung hindi kayo nagsisimba, hindi ko kawalan yun. Hindi kawalan ni Lord yun. Kung hindi kayo nagpe-prayer meeting, hindi yung kawalan ng church, hindi yung kawalan ni pastor, hindi yung kawalan ni Lord. Kawalan mo yun. Kung hindi kayo nagtatides, hindi kayo nagpe-first fruit, hindi kayo nag-giving, hindi kayo nagsiserve sa Panginoon, hindi kawalan ni Lord yun. Kawalan mo yun. So, bakit? Kasi pagdating mo sa langit, lahat ng mga puzzle, mapagtatagpi-tagpi mo. Baka mamaya, doon mo lang masasabi, totoo nga nang mangyayari ito. Pag naiwan ka na, pag nag-rapture mamaya, pagkatapos mag-preach ni Pastor Justin, at naiwan ka at wala na yung mga kapatid, tsaka mo sasabihin, kanina kakapipitch lang, ngayon naiwan na ako. So, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kung maiiwan kayo, ang way ng kaligtasan, ganun pa din. Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi ko kayo tinatakot. Kasi yun talaga ang salita ng Diyos. Nakakatakot talaga. Kaya nga walang nag-aaral ng eschatology. Bakit? Unimaginable yung mangyayari. Kapag ang galit ng Panginoon ay bumuhos sa sanlibutan ito, which is the justice will serve. Bakit may mga taong masasama hanggang ngayon namamayagpag sila? Bakit ang Diyos hinahayaan niya lang? Kasi merong tamang panahon. Parang yayadab lang Meron tamang panahon kung saan God will deal all of the wickedness in earth and His wrath will fall upon this earth. And sabi ng Bible, God blesses those who read the prophecy of Revelation. It tells of ultimate victory for Christ and the believer and his forces. And it encourages us in our trials. And the spiritual will soon be over. So mga kapatid, ang eschatology, yung mga last things, mahirap talaga ito pag-aralan. But hindi tayo nakatingin kung ano yung mga mangyayari sa tribulations kasi wala naman tayo doon. Pero kung gusto mo makita, hindi mo naman pwedeng isoli yung kaligtasan mo Pero kung hindi ka pa talaga ligtas, you will witness all of those things. At sabi ng Bible, kawawa yung mga nagpapasuso sa panahon na yun. Kawawa yung mga bata na isisilang sa panahon ng Great Tribulation.
So, we study Christ coming upang masabi natin, Lord, please take all of me. Uulitin ko ulit. Huwag tayong matakot sabihin yung mga ganong kataga, Lord, please take all of me. Panalangin mo, tutuparin niya ni Lord. Pag sinabi mo kasi, please, Lord, take all of me, natatakot ka kasi baka tawagin ka ni Lord magpastor. Hindi naman ganun yun. Hindi naman lahat ng susuko sa Panginoon, tatawagin niya magpastor. Tatawagin niya magmissionary. No. Sumuko ka sa Panginoon, bigay mo buhay mo sa Panginoon, and God will bless you saan ka man padpadin ng inyong mga paa. Okay? Too much for that. Pasensya na. Too much information. Information overload. But, again, sabi nga ni Pastor, kung may mga hindi tayo naiintindihan, okay lang yan, love tayo ni Lord. Di ba? So, later po, 12:40, 45, start tayo ng ating second service. At may pupuntahan po yung mga young people sa Young Trias. May tanong ba? We can cater one question and then we'll end. Wala na. So, magpe-pray tayo ng Sunday School offering. Pangunahan tayo ni Brother Bryle sa Sunday School offering. Let's all stand up and let's pray. Brother Bryle, ito ang show offering bag. Let's pray. Gracious and Heavenly Father, pili po kami salamat sa umaga. Hindi salamat sa bawat isang nakating na Savior. Hindi salamat sa inyong salita na kaya about second coming dahil Diyos. Mga po ito ay maglinaw sa aming mga puso. Hindi salamat sa ginamit nyo, Sir Joman. Sa inyong pagkapatuloy sa pagbibigayan, sa patuloy maging gagamit-gamit sa inyong Yes, Lord. Paamin dalangin sa matapis sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. After po ng offering, magkaroon po tayo ng 5 minutes CR break. Mag-break po tayo ng konti and then mag-start na po tayo. Brad! Amen.